Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin nang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 43 at 44 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ang naging aksyon nga at mga pahayag nitong ating pangunahing tauhan ay agarang umabot sa kaalaman ng ISIS Guild. Kung kaya't etong sekretarya na si Rin ay humahangos na tinahak ang opisina nitong kanilang presidente. Subalit hindi na nga siya pinatapos pa magsalita nitong si Shan sapagkat alam na nga daw niya ang bagay na nais nitong ilantad. Marang nagpasalamat nga ito sa USB na ipinagkalob sa kaniya nitong sekretarya. Gayon din nasambit na tunay nga daw na isang talentado etong tinatawag nilang alibos. Napakahusay nga raw nitong manlalaro at maituturing na isa talagang halimaw pagdating sa bilis ng paglago ng kakayahan at pagkontrol ng mga sandata. Kakaiba nga daw ito para sa isang individual na ilang buwan pa lamang naglalaro ng arena. At labis ngang ikinabigla nitong kanyang sekretarya nung nasambit nitong si Shan na wala siyang kakayahan na manalo kontra dito kay Alibos kung lalabanan niya ito ng tanging abilidad lamang ang tinataglay. Kung kaya't do'y seryoso ngang idiniklara nitong kanilang presidente na kaniyang do'y napagpasyahan na kaniyang dudurugin ang pangarap nitong si Alibos gamit ang lahat ng pamamaraan na maaari niyang gamitin batay sa kanyang kagustuhan. Kapwa naman sa mga oras na iyon ay nagsimula na ang laban sa pagitan nitong dalawang individual na miyembro ng ISIS kontra dito kina Yunwo at Tangi. Nakasalukuyan ngang hinahabol ng taga nitong kasamahan ng manlalarong kulay mais ang buhok na kapwa naman kinakaharap nitong ating pangunahing tauhan. Sinusubukan nga nitong si Tangi na patamaan etong manlalaro ng kanyang lightning attack na direkta naman ditong tumama. Subalit magkaganoon man, sa kabila ng napakalakas niyang pag-atake ay nakuha pa rin itong naturang manlalaro na tiisin ang pinsala nito na ngayon nga ay mas lalo lamang nakadama ng matinding galit at planong hiwain sa dalawa etong katawan ng kaawa-awang si Tangi. Ngunit bago pa man ito maisakatuparan ang kanyang masamang layunin ay mabilis nga siyang tinapos nitong binata at matagumpay na nailigtas ang kanyang alaga. Wala nang nagawa pa etong si Boy Mais, kundi ang manggalaiti sa sinapit ng kanyang kaibigan at literal na napapaisip kung papaano nga ba sila nahulog sa gustong mangyari nitong manlalarong si Alibos na kasalukuyang tinatawag na ngang aligad ng kanyang ilang taga-subaybay. Hindi na nga niya pinatagal pa ang paghihirap ng nasabing manlalaro at ang kanyang tagumpay kasama na ang naging mga pabuya ay inilahad din ng system. Ayon nga kay Yunwo na hindi lamang iyon ang rason kung bakit nais niyang hantingin etong individual na nagangalang Shanhu. Aniya ay una niyang nakuha ang impormasyon mula kay Heather na ang bawat mga driver na nagnanais siyang tapusin ay mga manlalarong binayaran nitong leader ng ISIS Guild at maging noong minsang siya ay tambangan ng kanyang sekretarya at iba pang mga kasamahan ay napagtanto niyang malalim nga daw ang galit nitong nadarama para sa kaniya. Naguguluhan naman etong kanyang alaga sapagkat iniisip niyang baliw etong kanyang bossing sapagkat muli na naman itong nagsasalita ng mag-isa. Mariin ngang nagbanta etong si Yunwo na hanggat hindi humihingi ng paumanhin sa kaniya etong manlalarong si Shan ay kaniyang uubusin ang lahat ng mga manlalarong nabibilang sa ISIS Guild na kasalukuyang nasa Rugged Mountain. Naputol nga lamang ang kanyang paghihimutok noong may isang mensahe mula sa kanyang taga-subaybay na nagangalang mission man na naglalaman ng donasyon at humiling na lumaban nga daw ito nang hindi gumagamit ng anumang skills na kanyang tinataglay. Agad namang nagamba etong binata sapagkat posibleng malagay siya sa isang alanganing sitwasyon at tuluyang mabura ang kanyang account. Subalit nung masilayan niyang nagpadala para sa kanya ng 1,000 barya ang nasabing individual, ay wala na itong anumang pag-aalinlangang tinanggap ang naturang kondisyon. Di nagtagal at nakahanap nga siya ng mga manlalarong tinanggap ang kanyang paghahamon para sa isang character deletion bet. Nalubos niyang nasisiyahan sapagkat eto nga daw mismong si Alibos ang naghahanap ng paraan kung papaano siya mamamatay. At imposibleng manalo siya laban sa kanilang apat na alam naman nating hindi talaga imposible. At ilang sandali pa nga ang dumaan at silang lahat ay tuluyan ng idinispatcha nitong ating pangunahing tauhan. At eto ngang si Tangi ay nag-e-enjoy pang gawing punching bag ang pagmumuka ng isa sa apat na manlalarong kanilang nakalaban. Masaya nga niyang kinolekta ang mga items na tinataglay nitong apat, gayon din ang nakuha niyang mga barya mula sa nagawang panalo. Hindi nga lamang iyon ang hamong nais ipagawa sa kaniya nitong si Mission Man sapagkat agaran itong nasundan nang huwag siyang aatake sa loob ng 30 segundo, ang lumaban gamit ang isang sandata mula sa inventory ng natalo niyang manlalaro at ang lumaban gamit lamang ang isang kamay. Magkaganoon man, ang lahat nga ng mga ito ay kaniyang matagumpay na nalagpasan. Subalit do'y nagsimula na nga siyang makadama
ng kakaibang pakiramdam mula sa mga klase ng kailingang kanyang natatanggap at ang agarang pagtanggap ng mga manlalarong kanyang nakakaharap para sa isang character deletion bet nang walang anumang pag-aalinlangan. Napapaisip nga siya na pansamantala munang ihinto ang pagtanggap ng mga naturang gawain. Subalit muli nga dong nag-donate ng 30,000 gold coins etong individual na nagngangalang mission man at hinihiling na sa susunod na duelo niyang isasagawa ay lumaban nga daw sana ito gamit lamang ang pinakasimpleng items at kasuotan na maaari niyang taglayin. Literal na nanlaki nga ang kanyang mga mata sa laki ng halaga na maaari niyang kitain mula sa nasabing kahilingan. Nag-aalangan nga siya, subalit maaari naman niya di umanong gamitin ang buff na maibibigay ni Tangi at pilit pinapaniwala ang kanyang sarili na hindi siya matatalo. Kung kaya't tuluyan nga niyang tinanggap ang nasabing kahilingan ng kaniyang taga-subaybay. Ngunit ang kaniyang kasiyahan ay agad nahinto nung may isang manlalaro ang lumitaw sa kanyang harapan. At eto nga ay walang iba kundi si Shan na nakangiti pang ang nasambit na nagkita din sila sa wakas nitong si Alibos na siyang lubang sumira sa kanyang reputasyon sa larong arena. At sa pagkakataong ito nga daw ay kaniyang papatunayan na ang lahat ng mga sinasabi nitong si Alibos ay pawang walang katotohanan. Sinagot naman siya nitong binata na buong akala nga daw niya ay naroroon etong si Shan upang humingi sa kaniya ng paumanhin. Subalit mukhang plano pa rin daw nitong pagtakpan ang lahat ng kanyang maling ginawa laban sa kaniya. Muli lamang siyang sinagot nitong si Shan na wala siyang rason upang targetin etong si Alibos na mas lalo lamang nagpainit sa tambucho nitong ating pangunahing tauhan at tinawag pang ang may inferiority complex etong lalaking nasa kanyang harapan na nakuha pang gumamit ng mga driver upang siya ay pagtangkaang paslangin. Subalit mayabang na binigyang diin nga nitong si Shan na ang lahat ng kanyang mga sinasabi ay pawang narinig niya lamang at wala siyang anumang konkretong katibayan upang suportahan ang kanyang payag. Aminado nga etong si Yunwo sa bagay na iyon at walang ibang magawa kundi ang taimtim na manggalaiti sa isang tabi. Paliwanag nga nitong kanyang kaharap na walang saysay kung kanila itong patuloy pang pag-uusapan at kung nais niya ay may panukala siyang gawin upang malaman kung tunay na inosente ang isang kagaya niya at iyon nga daw ay ang magsagawa sila ng isang combat trial at dito ay kanilang itataya din ang kanilang character deletion bet. Ito nga daw ay isang klase ng paglilitis na isinasagawa sa Europa noong unang panahon. Ito nga daw ang nais niyang gamiting paraan upang malaman kung sino ang nagsasaad ng totoo sa kanilang dalawa. Seryoso ngang natanong siya nitong si Yunwo kung sa tingin nga daw ba nitong si Shan ay may pag-asa siyang manalo laban sa kaniya. Ngunit natigilan nga siya nung kanyang napagtanto na kasalukuyang wala siyang anumang depensa sa kanyang kasuotang tinataglay na talagang lubos niyang ikinabahala sapagkat kasalukuyang delikado ang kanyang sitwasyon. Samantalang pasimple namang natatawa etong si Shan buhat nang wala nga daw tsansa na manalo etong si Alibos laban sa isang kagaya niyang nasa ranggo na ng silver sa Coliseum at tihamak na mas mahusay siya sa lahat ng miyembro ng kanilang guild. Nagsimula ngang balansehin nitong si Yunwo ang lahat-lahat ng posibleng mangyari at mawala sa kaniya, lalo na ang suporta ng kanyang mga taga-subaybay kung kaniyang tatanggihan ang paghahamon nitong si Shanhu. Gayon din maaapektuhan ang kanyang mga plano sa programang King of the Mask Combat. Subalit posible nga daw mabura ang kanyang karakter sa ganitong pagkakataon at mahinto ang kanyang pagiging isang streamer. Kung kaya't dahil sa bigat nga ng lahat ng mga bagay na nakasalalay, ay mas minabuti na lamang niyang tanggapin ang paghahamon nitong si Shan na tuwang-tuwa sa kanyang narinig sapagkat nakasisiguro siyang sa kaniyang kamay magtatapos ang kasikatan nitong si Alibos na lubos niyang kinamumuhian mga master. Pakunwari nga siyang walang ideya kung bakit ganoon lamang ang kasuotan nitong binata dahil kasalukuyang nagsasagawa pala ito ng isang misyon at masayang nasambit na mukhang pumapabor sa kaniya ang tadhana. Do'y napagtanto naman nitong binata na malamang ay na-set up siya nitong si Shan at ninais na manalo ng walang kahirap-hirap kontra sa kanya. Subalit para nga kay Yunwo na tanging umaasa lamang etong si Shan sa mga bigating item kung kahit hindi nito naaabot ang gold level at pilit na ginagawang positibo ang kanyang kasalukuyang sitwasyon oras na nanalo laban sa naturang manlalaro. Muli nga niyang inulit ang kanilang kasunduan. Gayon din kung siya nga daw ang mananalo ay aaminin nitong si Shan ang lahat ng kaniyang mga maling ginawa laban sa kanya na sinang-ayunan naman nito at ninais ng simulan kaagad ang kanilang pakikipaglaban. Patuloy nga siyang minaliit nitong si Shan, lalo na ang kasuotan nitong si Alibos, kaya't kung matatalo nga daw siya sa ganitong senaryo, ay huwag nga daw sanang gawing palusot nitong binata na ito ang pinakarason ng kanyang kabiguan. Wala namang naging tugon etong binata sa nasabing payag at kasabay nga ng pagsasaad ng system na simulan na ang kanilang labanan, ay wala namang anumang sinayang pangsandali etong si Yunwo
at nagli ang inatake ng direkta etong si Shan. Matagumpay nga niya itong tinamaan, subalit lubos nga niyang ipinagtaka buhat nang wala man lamang itong anumang pinsala laban sa nasabing manlalaro. Mayabang nga niyang nasambit na dahil sa ganitong kalagayan ni Alibos ay magagawa niyang sumalo ng mahigit 100 beses na direktang pag-atake. Subalit taliwas nga ito laban sa binata sapagkat isang atake nga lamang di umano ang kanyang kinakailangan at tiyak na dito na magtatapos ang lahat para dito kay Alibos. Ang kanilang ang duelong isinasagawa ay agad na umabot sa kalaman nito si Kim Seok-jong mula sa kanyang Vice Master at hindi nga siya makapaniwala sa kasuotang tinataglay nitong binata na isang novice set lamang kumpara sa kasalukuyang ginagamit at kasuotang tinataglay nitong si Shanhu. Subalit agaran nga din niyang napuna na bagamat ganoon ang sitwasyon nitong si Alibos ay tila ba nakakalamang pa ito at siyang nananaig sa kanilang duelong isinasagawa. Hindi nga nagugustuhan nitong si Shan ang kausayang ipinapamalas ng ating pangunahing tauhan, kung kaya't do'y kanyang inactivate ang skill na tinatawag na Sonic Blade patungo sa direksyon nitong si Alibos. Nabigla naman ito sa isinagawang aksyon nitong kanyang katunggali, buhat ng aniya ay napaagang pag-activate nito sa naturang abilidad at nauunawaang sa pamamagitan ng ilang hakbang paatras ay hindi na siya tatamaan ng atake nitong si Shan na talagang ikinabigla nitong inchik na kanyang kaharap. Agad namang gumanti ng isang pag-atake etong si Yunwo laban kay Shan kung kaya't lalo lamang itong nag-init at nagpatuloy sa walang humpay na pagwasiwas ng kanyang sandata. Ngunit sadyang hindi ito tumatama, habang eto namang binata ay palaging direktang tumatama ang lahat ng kanyang pag-atake laban dito sa leader ng ISIS Guild. Umabot na nga sa punto na nanganganib na ang life bar ng karakter nitong si Shan sa kabila ng isang direktang pagtama lamang sa katawan nitong si Alibos ang kanyang kinakailangan ay hindi pa niya magawa. Gulong-gulo ang kanyang isipan sa hindi maipaliwanag na nangyayari, habang patuloy lamang siyang walang palyang sinasalo ang mga mabibilis na pag-ataking likha nitong binata. Mangang-mangha nga etong si Kim Seok-jong sa abilidad nitong si Alibos at hindi mapigilan ang pagnanais na makaharap din siya sa isang mano-manong duelo. Napagpasyan nga niyang magpahayag ng suporta sa aksyong isinasagawa ng kanyang itinuturing na kaibigan at ipinahayag ang pagpapatotoo sa naunang inilahad ni Yunwo laban sa ISIS Guild at kay Shanhu na ngayon nga ay gulong-gulo ang isipan. Nagpahayag na nga sa kaniya ang system na nalalagay na sa panganib ang kanyang buhay na talagang lubos niyang hindi inaasahan at magustuhang mapag-alaman at maging etong kanyang sekretarya ay nakakadama na rin ng matinding pagkabahala sa mga nangyayari. Pahayag nga nitong kapwa na yayamot na binata na totoong dihamak na mas mababa ang level niyang tinataglay kumpara kay Shan. Ngunit may mahalagang bagay nga daw siyang nakakalamang kumpara sa kaniya at ito ay ang kaniyang kasanayan at napakaraming karanasan pagdating sa paglalaro na siyang pinakaimportante nga daw sa lahat ng aspeto nitong larong arena. Sa kaniyang narinig ay mas lalo lamang nakadama ng matinding galit etong si Shan at tuluyang pumasok na sa berserk mode na mas lalo lamang nagpadali dito kay Yunwo na tapusin ang kanilang labang isinasagawa. Agad ngang pinuri siya nitong si Tangi sa tagumpay na kanyang nakamit. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay agad ding nahinto sapagkat wala ngang planong tigilan siya nitong mga subordinates ng natalo niyang manlalaro. Subalit hindi naman nababahala pa ng husto etong binata sapagkat muli nang nanumbalik ang kanyang kasuotang ginagamit na nagpapataas sa kanyang opensa at depensa. Wala namang paki sa bagay na iyon etong sinarin at patuloy na nais paslangin etong ating pangunahing tauhan. Ngunit isang malakas na pagsabog ang nagpahinto sa mga ito at mula sa makapal na usok ay lumitaw etong sinakit at masayang nasambit na sakto nga lamang daw ang kanilang pagdating na ating masisilayang kasakasama ang lahat ng mga miyembro ng Pioneers Guild at matagumpay na napigilan etong grupo nitong sinarin. Hindi nga makapaniwala etong babae noong kanyang mapag-alaman ng manlalarong nasa kanilang harapan ay ang isa sa mga bumawi sa kanilang kontrata ng kanilang guild at kapwa isa sa mga kilalang individual sa larong arena dahil sa yamang tinataglay mula sa mga pagmamay-aring kumpanya. Pagkatapos ay seryosong ang nawikan nitong sinakit na maaari na nga daw nilang tuluyang wakasan sa kasalukuyan ang gusot na nalika nitong ISIS Guild mga master